Glory to the Holy Spirit. Truly, O God, you deserve all the glory. You deserve all the praises. You deserve all the thanksgiving. God, sobrang buti nyo. Sobra, O Father God, ang inyong kadakilaan. Sa oras na ito, Diyos, salamat muli. Binigyan mo kami ng oras at panahon para kami, O Diyos, ay sama-samang magpuri sa iyong dakilang pangalan at ikisambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ngayon pong umaga, salamat sa bawat lalaki at babae, bata matanda na iyong dinala sa lugar na ito para magpuri sa inyo. Sa aming lubos na paglapit, O Diyos, humingi kami ng tawad sa anumang kasalanan yung nakikita sa buhay namin. Linisin niyo po kaming lahat ng inyong buhay at banal na dugo. And Father Heart God, inamit niyo po sa amin ang damit ng katwiran. As we celebrate, O God, the Father's Day today, my Lord God, may your Spirit continuously move in the heart of everyone, not only to the Father, but even to the mother and to their children. Thank you so much, God, and bless all the worship services of JA1 churches, the 348 churches nationwide and worldwide, Lord God, i-bless nyo lahat, O God, at tanggapin nyo ang aming pong pagpupuri at pagsamba sa inyo. At huwag nyo din pong hayaan na lalabas po ang bawat isa sa bulwagang ito, O Diyos, na hindi po natagpuan o hindi po nakatagpo ang kanila pong mga pangailangan. Lord, be glorified and bless all our members sa aming mga online members worldwide. Protect them and bless them and give them the wisdom to receive your words. To God be the glory in Jesus' name. Everybody say Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Let's declare Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One, the miracle-working God. Amen? Hallelujah. J1 Culture, sabay-sabay natin ihaya. Go! I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. Good morning. In advance, to all fathers, happy Father's Day. Palapakan nga natin ng mga fathers. Praise God. Praise the Lord. Gov J and Mayor Janet is here. And mamaya ay tatawagan ko po sila mamaya to say something. Alright? At bilang Thanksgiving po nila. Okay. Are you excited today? Kanina po kagabi, ay aking po pinag-aaralan na ang mga mensahe na ipapahayag po sa inyo ngayon. At ang ating pong topic ngayon ay it's about magkahalo itong the strong father and the love of the father. Yan, the strong father and the love of the father. Praise God. And please, makinig po kayong mabuti. Sa book of Joshua, chapter 28, verse 15. Ang sabi niya, ngunit kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, piliin ninyo ngayon kung sino ang paglilingkuran ninyo. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, maglilingkod kami sa Panginoon. Grabe ang deklarasyon ni Joshua. Si Joshua, he is the general ng mga Israelites. Naging assistant po siya ni Moses. At naging successor siya ni Moses na siyang nagdala sa Promised Land. Dahil si Moses ay hindi po nakarating ng Promised Land because of dumating na yung 120 years old niya. Then si
Joshua ang nagtawid ng mga Israelites to the promised land. Na ang Diyos ay nagmilagro, pinutol niya ang pagdaloy ng tubig ng Jericho, the river of Jordan, Then, pagkatapos noon, ay nakatawid ang buong Israelites at nakonquer nila ang Jericho at ng buong tinatawag na promised land. At siya ang naglagay ng mga tao sa lugar na dapat nilang puntahan. Then after ng kanyang mission, ang sabi niya, piliin niyo ngayon kung sino ngayon ang inyong paglilingkuran. Pero sasabihin ko sa inyo, sabi niya, kung ako'y maglilingkod, isa lang paglilingkuran ko. Sabi nga niya doon, as for me and my house, we will serve the Lord. Ang isa pong father, ang siyang nangunguna pagdating sa desisyon, kung ano ang mga major decision na dapat gawin, lalo tigit pagdating sa larangan ng paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Bakit nabanggit ito ni Joshua? Ang tunay na kalakasan ng isang ama ay hindi lamang nakikita sa kanyang katawan. Okay? Kita o kaya'y katungkulan sa gobyerno man o kaya'y sa pribadong sektor, kundi sa kanyang pagsunod sa ating Diyos. Katatagan ng pananampalataya at pagmamahal sa pamilya. So ito po yung kailangan ng isa pong leader ng family, maging leader of the land, na mayroon pong lubos na pagsunod sa ating Diyos at mayroon pong katatagan sa pananampalataya sa Diyos at nagmamahal sa pamilya. Naniniwala ko na ang bawat mga fathers na narito, kaya kayo nagpamilya, it's because mahal nyo yung pamilya. Do you love your family? Alright. Mahal ninyo yung pong pamilya, ang Diyos ang masaya sapagkat maraming mga padre ng pamilya ngayon ay ikangay nangunguna sa kalokohan, hindi nagiging good example sa kanila po mga pamilya. Yun ang reason kung bakit maraming wasak na pamilya sa ngayon. And I'm going to share to you today about the 3 qualities of a strong father. Kasi minsan ang pinag-uusapan pag strong ay yung malaki ang muscle, okay? Sila ay matapang, sila'y barako kung tignan at kung tawagin, at sila yung nagsasabi na sila yung nagsasabing, hey, kami ang hari sa lugar na ito. Alam nyo, let me explain to you kung ano ang qualities of a strong father. Father, this is your day. Listen carefully. Hindi ko kayo sisermonan, kundi aking ituturo sa inyo ang qualities ng isa pong father. At kayo naman mga mothers, natapos ang inyong Mother's Day, noong nakaraang May. So, kayo ang bida noon. Ngayon ang fathers ang bida. Pero makinig kayo. Okay, anyways, tanggalin natin yung word na bida. Okay. So now, ang strong father leads his family to God. Masasabi mo na strong isa pong padre de pamilya kapag kanya pong nadala ang kanyang pamilya sa Diyos. Why? Dahil isa pong father, in-acknowledge niya yung word na yung tunay na father, in-acknowledge niya na wala siyang magagawa kung wala ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya't sinabi nga ni Joshua, ask for me and my house, we will serve the Lord. Kaya sinabi niya uli, ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, sabi ni Joshua, maglilingkod kami. Tingnan, hindi niya sinabing maglilingkod ako, kundi kami. Ulitin nga ninyo. Isa pa. So, hindi lang siya maglilingkod, kundi kami, buong pamilya sa Panginoon. Why? Nakita po niya kung paano sila sinamahan ng Diyos sa wilderness. Nakita ni Joshua na sa lahat ng labanan, nagtagumpay sila.
Nakita niya mga himala ng ating Diyos. Kaya dineclare niya yon. As for me and my house, we will serve the Lord. So, hindi siya passive, may desisyon siya para sa kanyang pamilya. Kaya, hindi po isang ordinaryo ang isa pong ama ng pamilya na mayroon Diyos na sinusunod. Ang mga desisyon niya ay ngay naka-align lamang sa gusto ng ating Panginoon. Siya ang spiritual leader sa bahay. Hindi po yung ina na mas mahabang manalangin yung nanay at si tatay ay hindi na nanalangin. Siya ang nangunguna sa panalangin at sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Bakit? Kapag sinabi ng ama, o alit kayo, umupo na tayo mga anak at tayo po ay magbasa ng Biblia. Tayo, after nito, tayo po manalangin. At ito ay makikita ng kanila pong mga anak. At ang kanilang mga anak, ito rin ang kanila pong susundan. Now, ang example po nito ay si Abraham. Si Abraham ay tinawag ng Diyos, sumunod kahit hindi alam ang patutunguhan at pinagpala ang buong ang kanya. Doon sa Genesis chapter 12. Kapag ikaw ay tinawag na ng Diyos, sumunod ka na. Bakit? Tiyak ang direction mo ay tama. Oo, mayroon pong mga tinatawag na plano ang tao. Sabi ng book of Proverbs chapter 16 verse 1, nasa tao ang pagpaplano, nasa Diyos ang kaganapan. Kaya kapag ikaw ay sa Diyos umaasa, mayroon pong perfect direction ang ibibigay sa iyo. At sa dulo nito ay tiyak na tagumpay. Nagtagumpay si Abraham. It's because siya ay padre de pamilya. Sumunod si Sarah sa kanya. Sumunod si Isaac sa kanya. Pati ang kanyang mga tauhan. At silang lahat ay nagtagumpay. Na mula sa wala, siya ay nagkaroon. Bakit? Dayuhan lang siya sa Kanaan. Later on, buong Kanaan ay kanya itong nakamtan. So, nangyari ito, it is because of his obedience to God. Alright. Pangalawa, na katangian ng isang strong father, a strong father provides and protects. Sabi natin muli, provides and protects. Sa 1 Timothy chapter 5, verse 8, ang sabi, kung hindi marunong magtaguyod ng kanyang sariling pamilya, itinakwil niya ang pananampalataya. Tingnan niyo ang sinabi ni Pablo kay Timothy. Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, okay? Lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya. At mas masama pa kaya ang isang di mananampalataya. Mas masama pa siya kaysa di mananampalataya. So the father must be the provider. He protects his family. Hindi yung ang aga-aga pinabibili ang kanyang asawa o ang kanyang anak ng gin. Pinabibili ito ng sigarilyo. At siya ay itinutulak ang anak na maghanap ang kanilang mga anak at ang kanyang asawa. At siya naman ay walang gagawin. No, hindi yun ang katangian ng isa pong father. The father must be a great provider and protectors. May kausa pa ba ako dito? Yes. Kaya, hindi lang pinapangalagaan ang pangangailangan, kundi pati emosyonal at spiritual na kalagayan ng pamilya. Yes, sabi ng iba,
basta bibigay ko ang pangangailangan ninyo. At maski hindi ako makipag-communicate sa inyo. Alam niyo po ba na communication is the best way to strengthen the faith of your whole family? Nagtatrabaho hindi lang para sa pera, kundi para sa kinabukasan ng pamilya. Kaya palang sinabi ng 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, huwag pakakainin ang taong tamad. Kaya kapag isang father ay may bisyo, affected ang buhay niyan at ang kanya pong pamilya. Bakit? Gagayahin siya ng kanyang mga anak. At kung wala siyang trabaho, gagayahin din siya ng kanyang mga anak. Dahil sasabihin nila, hindi nga nagtatrabaho ang tatay, nabuhay din naman. Di ganun din kami. No. Ang isa pong father must be the leader and great provider at siya ay makakakitaan ng kasipagan. Dahil kung hindi ka raw naging masipag, higit ka pa raw sa hindi mananampalataya. I remember si Joseph, siya po yung ama-amahan ni Jesus nung si Jesus Christ ay sinilang sa mundong ito. Kaya tinawag nating ama-amahan kasi hindi naman talaga niya anak si Jesus. Siya lamang po ay naging asawa ni Maria dahil si Maria ay nagbuntis sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. So pinangalagaan si Maria at si Jesus. Ipinagtanggol niya ito. Planong patayin ni Herodes si Jesus. Ngunit kinausap ng anghel si Joseph. Papatayin ni Herodes si Jesus. Ang bata, ilayo mo ang mag-ina. Kaya sila po'y naglakbay. Mula doon sa Jerusalem, o Bethlehem, naglakbay sila papuntang Egypt. In fact, nakatim po kami ng Egypt, napuntahan po namin kung saan nag-stay si Maria at saka si Joseph at saka si Jesus. For 4 years. At nung namatay na si Herodes, saka sila bumalik ng Israel. So, doon mo makikita that si Jose ay isang dakila pala siyang karpintero. So, he provided everything. After that, nagkaanak sila ni Maria at sila'y nagkaroon ng 6 na anak, babae at lalaki. He provided everything. That's why He is a good Father. Kaya, ang isa pong katangian ng Father must be a great provider. He provides and protects. Pangatlo, a strong Father loves unconditionally. Ang isang matatag na magulang na Father ay nagmamahal. Unconditional, hindi yung conditional. No, unconditional, ano man ang mangyari. Kahit ang sabi po ng Ephesians chapter 6, verse 4, ang word niya doon, mga ama, huwag ninyong, mga magulang, ang tinutukoy dyan, Father, mga huwag kayong gumawa ng bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. So, sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga magulang sa kanila pong mga anak, sila ay tiyak, makikita nilang tagumpay ng kanila pong mga pagtuturo sa kanilang mga anak. So, hindi stricto sa galit. Di po ba, minsan nagkamali lang anak, pipitiking ka agad. Ikaw talaga, hindi ka na natuto. Pak! Huwag niyong papaluin ang inyong mga anak na hindi niyo pinapaliwanag bakit niyo sila papaluin. Anong dahilan para paluin mo siya o sasaktan mo siya? That's why you need to explain very well why
why you have to spank them. So, hindi stricto sa galit, kundi disiplinado sa pagmamahal at paghubog ng mga anak. Iingatan silang mabuti. Marunong humingi ng tawad kung nagkamali. Sometimes, may mga magulang na nagsasabing, magulang ako, bakit ako hingi ng tawad sa aking anak? Mali. Pride po yun. Kayong lahat ng mga magulang, tayo ay pwedeng magkamali sa ating pong mga anak. But learn to say sorry sa kanila in order to regain the respect to you. Ito yung nararapat gawin ng isang tatay pag nagkamali. Ang higpit ay dapat nasa lugar. Kung maling ginagawa ng anak mo, of course, kausapin mo. Ipaliwanag mo na mali ang ginagawa. Para ito'y kanyang maintindihan. At saka niya ito itutuwid, o saka itutuwid niya ang kanyang hakbang. Yan ang reason kung bakit may mga batang nagre-rebelde. It is because sa sobrang kahigpitan. Ngunit tandaan ninyo, ang higpit ay gagawin kapag nagwawala ang anak. Pero maiwasan natin ang pagwala ng mga anak sa pamamagitan ng ating tamang komunikasyon at paghubog sa kanila. Kaya please, marunong humingi ng tawad pag nagkamali. May pusong marunong umunawa. Minsan nagkakamali ang anak. Hindi naman sinasadya. That's why, unawain dahil nagkamali. May kausa pa ba ako dito? Naalala po ninyo ang prodigal son. Sa Bible, ito'y nandoon sa Luke chapter 15, verse 20 to 24, na mayroon pong isang ama, mayroon dalawang anak. Ang isa, ang panganay, ay masunurin. At yung pangalawa naman, smart. Pero, naging globe. Ano yun? Mahina ang dating yata sa inyo. All circuits are busy now. Okay, now, let me tell you this. Yung pangalawa, gusto niya kagad mamatay ang kanyang ama. Eh bakit? Ang sabi ba naman niya, tatay, pwede bang kunin ko na ang aking mana para ma-enjoy ko naman? Ang sabi ng kanyang anak, lahat ng mga ari-arian ko'y para sa inyo lang magkapatid. Hintayin mo naman na ako'y mawala. Hindi, gusto ko na umakamtan eh. Ang amang mapagmahal, ibinigay kaagad ang mana. At alam natin na istorya, nilustay ng pangalawang anak niya ang mga mana niya. At ito po ay nagliwaliw hanggang sa ito'y mas naging mahirap pa kaysa sa daga. Ngunit ang father ay nananalangit, naghihintay kung kailan babalik ang kanya pong anak. At alam nyo, dumating yung time na ang kanya pong anak ay nagbalik loob at ito ay kanya pong niyakap. Dinamitan niya ito ng panibagong damit. Nilagyan niya ito ng singsing. Binigyan niya ito ng sandalyas. Naalala ko tuloy ang isa pong kwento ni Ruben at ni Rico. Dito po sa Pilipinas, mayroon pong isang kwento na nangyari. Isa pong nagngangalang Ruben na nakatira sa isa pong maliit na barangay. Siya po ay mayroon pong nag-iisang anak na ang pangalan ay Rico. Anong pangalan? Rico. At ang amang ito, tinuruan niya ang kanyang anak na maliit kung paano magtanim ng palay, kung paano mag-aruga ng mga
halamanan. At tinuturuan niya ito kung paano rin manalangin at kung paano maging magalang sa magulang. Hanggang sa dumating yung time na lumaki si Rico at nung kaya na niyang umalis ng bahay at nakatapos naman ng pag-aaral, nagtrabaho. Iniwanan niya ang kanyang ama, ngunit ang kanyang mga kinikita, nilustay niya ito sa iba't ibang klase ng kamunduhan. Nagtaka ang mga kapitbahay at ang sabi nila, ganyan ba ang itinuro mo sa iyong anak? Bakit nagkaganyan ang anak mo? Ang sabi ni Ruben, alam niyo ako isang mananampalataya, nakilala ninyo ako sa lugar na ito. Nawala niya ako katiting na ituro sa aking pong anak, kundi ang pananalangin sa Diyos at kung paano maging mabuting mamamayan. Hindi ko rin nakalain kung bakit nagkaganito yung aking pong anak. In fact, hindi ko nga ngayon makita. Dahil sa mga panahong yon ay wala pong cellphone, wala din pong mga komunikasyon. At ang Ruben na ito ay lagi na lang nananalangin sa burol at tumitingala sa langit at nagsasabing, Panginoon, ibalik niyo po ang aking nawawalang anak. Walang komunikasyon sa loob ng 3 taon. Kahit ang sabi ng mga kapitbahay niya, kalimutan mo na siya. Baka patay na. O kaya hindi kanya babalikan. Si Ruben ay umiiyak sa Diyos at ang lagi sinasabi, Panginoon, ibalik niyo po ang aking anak. Gusto ko muling yakapin ang aking anak. Isang hapon, bumabagyo. Nandoon, si Ruben ay nakaupo doon sa hagdanan. Nakita niya ang isang lalaki naglalakad na payat na payat. Tinignan niya itong mabuti. Nakita niya si Rico na papunta sa bahay. Alam niyo, bumaba agad siya. Hindi niya inalintana ang anumang ulan at putik na kanyang dadaanan. Patakbo niya itong kiniyakap, sinalubong. At umiyak naman si Rico, tumingi ng tawad. Ang sabi niya, anak, maskin hindi ka humingi ng tawad, pinatawad na kita. Ang mahalaga, mayakap kita. Ang mahalaga, nakita kita muli, na akala ko ipatay ka na. Anak, hindi mo kailangang humingi ng tawad, pinatawad na kita. Gusto kong magkasama tayo muli. At gusto ko muling manumbalik ka sa Diyos. Narito ako para ikaw ay tulungan at muli tayo magsama bilang mag-ama para sa iyong magandang kinabukasan. Si Rico ay natuwa sapat iniisip niya, hindi na siya kayang patawarin ng kanyang ama. At muli, naalala niya ang pangaral ng kanyang ama nung siya ay bata pa. At sumunod na muli sa kanya pong ama. Hanggang sa muli ay nagkaroon siya magandang hanap buhay. At mula noon, naging mapagtagumpay na siya kasama ang kanyang ama. Ang isa pong leader ng pamilya o ang isa pong father must be a leader in faith. A leader in faith, laging nagpipray, hindi po nagsasawa. He is a provider and protector and a loving teacher and a good example. Oo, pwede magkamali ang ating pong mga anak. Ngunit hindi yon ang katapusan ng ating pong buhay. Hindi yon ang paraan para maghiwalay. Kundi, gawin natin siya na stepping stone sa pagtatagumpay.
Mga minamahal, naalala ko po ang isang awit na to. Kagabi lang po ito. In fact, nilagyan ko po ito ng title, Sa Pag-uwi Mo. Kakantahin ko lang po ito, bagamat ito hindi pa po nasimpra. At gusto ko na maintindihan ninyo kung bakit mayroon pong isang amang mapagmahal. Ken, nasaan ka? Praise God. Alam nyo, very simple lang song. Sabi nga niya, sa bawat araw, ako'y naghihintay. Luhang naglalakbay sa aking mga mata. Di ko alam kung kailan ka babalik. Pero, ang puso ko'y hindi nagsasawa. Praise God. The song is like this. Sa bawat araw, ako'y naghihintay. Luhang naglalakbay sa aking mga mata. Di ko alam kung kailan ka babalik, pero ang puso ko'y hindi nagsasawa. Sabi ng iba, dapat kitang kalimutan. Pero anak, ang puso ko'y hindi ganyan. Sa pag-uwi mo, ako ay tatakbo. Yayakapin kita ng buong puso. Hindi mahalaga kung anong nagawa mo. Anak, ikaw pa rin ang mahal ko. May sugat ka sa puso, pagod at luhaan. Pero dito sa tahanan, may kapayapaan. Di mo kailangan na magpaliwanag, basta't ika'y narito, ako'y nagagala. Sabi ng iba, dapat kitang kalimutan. Pero, anak, ang puso ko'y hindi ganyan. Sa pag-uwi mo, ako ay tatakbo. Yayakapin kita ng buong puso. Hindi mahalagang kung anong nagawa mo, anak, ikaw pa rin ang mahal ko. Ganyan ang pag-ibig ng Ama. Walang kapantay, walang kapalit. Ganyan ang pag-ibig ng Ama. Pag-uwi mo, lahat ay bago na. Sa pag-uwi mo, ako ay tatakbo. Yayakapin kita ng buong puso. Hindi mahalaga kung anong nagawa mo. Anak, ikaw pa rin ang mahal ko. Oo, anak, ikaw pa rin
ang mahal ko. While I'm making this song, kagabi ako iyak na iyak. Sabi ko, Lord, grabe ka. Kung ang isang ama ay nagmamahal sa kanyang anak, laging naghihintay, araw at gabi kung kailan darating. Pero, ang pagmamahal ng Diyos ay higit sa lahat. Siya lagi naghihintay sa bawat tao na kanyang inihipo kung sila'y tutugon o hindi. Sobrang magmahal ang ating Diyos. Kaya sabi niya, for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish but have an everlasting life. Ano man ang sitwasyon ng buhay, ang isang tunay na ama ay dapat magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos. May pagmamahal sa anak, may pagmamahal sa asawa, may pagmamahal. Maging sa anumang sitwasyon, hindi magbabago ang pagmamahal. Yan ang isang tunay na ama. That's why our Heavenly Father, for you and me to be saved, inihandog din niya ang kanyang anak. Kaya naman ang isang anak na masunurin, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, Father, not my will, but let your will be done. Kaya dapat ganun din ang bawat mga anak. Hindi ang gusto mo, kundi ang gusto ng Diyos, kundi ang gusto ng ating Ama, ang payo ng ating Ama, na ang tunay na ating Ama narito sa lupa na nagmamahal sa Diyos, tiyak mas maganda ang kanilang plano sa atin kaysa plano natin. Mga minamahal, kayang sabi niya doon, sa iyong pagbabalik, ako'y tatakbo, yayakapin kita ng buong puso. Hindi mahalaga sa akin ang mga nagawa mo, ang mga nakaraan mo, para sa aking anak. Mahal pa rin kita. Ikaw pa rin ang mahal ko. Father, you are a gift from God. Walang pamilya kung walang tatay. Walang anak kung walang ama at ina. That's why, ang sabi, fathers, the best gift you can give to your family is not your wealth, but your walk with God. Oo, marami kang kayamanan. Meron pong isang tao dito. Meron silang inampon dahil gusto po nila na makaranas ng isang buhay ng isang magulang. Alam nyo, nag-ipon ang mga umampun sa kanya na nakilala niyang magulang. Nakaipon sila ng 40 million. Pero ang kanilang anak, nung namatay ang kanyang mga magulang, ipinamana sa kanya. Alam nyo, yung anak pong yun, nilustay ang 40 million in 1 year. Hindi niya nabigyan ng halaga ang matinding pagmamahal ng kanyang mga magulang. Mga minamahal, pwede ba kayong mga anak, magpasalamat kayo? Meron kayong ama at meron kayong ina. Mahalin niyo po sila. Mayroong kalakip na pangako, ang anak na nagmamahal sa magulang, giginhawa ang buhay. Kailangan ninyong i-treasure ang naging sipag at mga pagod ng inyong mga magulang.
Pasalamat kayo na may mga magulang na nag-iisip lagi kung anong may papamana sa kanila pong mga anak. Tama ba ako, mga tatay? Ako bilang isang ama, iniisip ko ang aking mga anak na mga professionals. Professionals na sila, mayayaman na yung aking mga anak. Pero iniisip ko pa rin kung paano sila magkakaroon ng mamanahin. At iniisip ko na rin ang aking mga apo. That is the character of a good father. Kaya ang sabi ni Joshua, kaya para sa akin at ang aking buong sambahayan, maglilingkod kami sa Panginoon. Maglingkod ka. Sambahin mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Siya ang magbibless ng buhay mo, magbibless ng anak mo, magbibless ng apo mo, at ng apo, ng apo, ng apo, ng apo, ng apo mo. Dahil ang pangako ng Diyos, those who will serve me, they will be blessed up to the 1,000 generation. Hallelujah! Ang pangako ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya, up to 1,000 generation. Ibig sabihin, forever. This is the blessings of God for those who will serve Him. That's why in the book of Psalm 112 verse 1 and 2 says, pinagpala ang tao na may takot sa Panginoon at nalulugod sa Kanyang mga utos. Mga minamahal, umasa po kayo, mga tatay, nanay, mga bata. Pinangako ng Diyos, pagpapalain niya ang buhay niyo. Today, hayaan mo na ang buhay mo ibigay mo sa Diyos. Kayo naman na mga anak, na kung hindi pa born again ang tatay ninyo, please mag-pray kayong mabuti. Kayo naman mga misis, pag hindi pa born again ang inyo pong mister, mag-pray kayong mabuti na makilala nilang lubos si Jesus. Kayo naman mga anak, tatay, please, kung hindi pa born again ang tatay ninyo, maging good example kayo sa kanila. Kayo naman tatay, kung hindi pa born again ang inyo pong mga anak, dalhin nyo sila sa ating Panginoon. At tandaan ninyo, nakalagay sa Biblia, unless we are born again, we cannot see the kingdom of God. Give your life to the Lord. At gusto kong sabihin ngayon, ang mga tatay ay regalo ng ating Diyos. Pwede bang tumayo mga tatay? Please, fathers. Come on, palapakan natin ang Lord sa mga fathers natin. Mga tatay, you are a gift. You are blessed dahil nakilala mo ang ating Panginoong Yesus. The Lord prepare a wonderful blessing for your family. I believe this. Si Pastor Gary, naglingkod sa Diyos at ang kanyang asawa. Lahat ng kanyang mga anak, pinagpala ng Diyos. Ang nakita ko sa Bible, kung anong pinangako ng Diyos, ito ay kanyang tinutupad. At sa mga bata naman, huwag niyong aawayin ang father niyo.
Dahil pag inaway mo ang father mo, kaaway mo ang Diyos. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang anak na nagmamahal sa magulang, giginhawa ang buhay. Baliktarin mo. Pag hindi mo minahal ang magulang mo, hindi gaganda ang buhay mo. Kagabi, nakahiga na po ako. Iniisip ko pa rin yung tatay ko. Sabi ko, Lord, bagamat ang tatay ko born again, nasa langit na. Sabi ko, Lord, namiss ko ang tatay ko. Sana nakita niya ang tagumpay naming lahat na magkakapatid. Mga anak, huwag niyong bibigyan ng problema ang inyong tatay para humaba ang buhay pa at makita niya ang inyong pagtatagumpay. Pwede bang, kung nandiyan yung mga anak, pwede bang yakapin mo yung tatay mo, sabihin mo na mahal mo siya? Come on. Sabihin mo, iparinig mo sa kanya, I love you. Alam nyo, sarap ng may tatay. Wala na akong tatay. Pero anyways, pwede bang pumunta lahat dito po yung mga tatay? Sa unahan, please. Please. Ito po marahil ang lagi laman ng puso ng mga anak, ng mga tatay, naghihintay lagi sa kanila pong mga anak. Kung nasa abroad man sila, kung nasa abroad man kayo mga anak, huwag yung ngayon bless kayo dahil madali yung makausap ang tatay sa pamamagitan ng virtual, sa pamamagitan ng cellphone. Napakadali nyo na silang tawagan. Kaya please, huwag nyo ipagkakait ang oras ninyo sa kanila. Yung marinig lang ng mga tatay ninyo na mahal nyo sila, na sila pinapadalan nyo ng tulong kung sakaling kailangan nilang tulong. Sometimes may mga fathers na hindi naman nila kailangan tulong ng kanilang mga anak financially. Pero yung maliit na regalo mo sa kanila, iti-treasure po nila yon. At sa mga tatay, ulitin ko naman, kung may mga anak kayo na nagkamali sa inyo, please, remember that song. Sa pag-uwi mo, tatakbo ako. Yayakapin kita ng buong puso. Sa pag-uwi mo, ako ay tatakbo. Yayakapin kita ng buong puso. Hindi mahalaga kung anong nagawa mo, anak, ikaw pa rin ang mahal ko. Mahal ninyo ang inyong mga anak. Amen? At kung nagkamali, please patawarin niyo kaagad sila. At kayo na, kung kayo naman nagkamali, umiring kayo ng tawad sa kanila. Amen? And you will be happy family. Hindi ko alam ang iba't ibang sitwasyon ninyo, pero ang alam ko, Father, are really very important sa buong family at sila ay regalo ng Diyos. Shall we bow down our head and close our eyes? You are a strong father. Strong ka dahil nasa iyo si Lord. Strong ka dahil meron kang faith. Strong ka dahil mapagpatawad ka. Strong ka dahil great provider ka ng iyong pamilya. You're strong
Hindi ka mahina, you are strong. At pwede ba, kung nagkamali ang mga anak mo, patawarin mo sila. You are strong. At kung ikaw naman ang nagkamali, mag-sorry ka sa kanila. Pwede ba itaas nyo yung mga kamay, mga fathers? At sabihin natin ang prayer na to, Lord Jesus, salamat sa pag-ibig mo para ako'y maligtas. Ibinigay ka ng Ama, natigis ang iyong dugo upang ako'y tubusin sa mga kasalanan ko. Ama, salamat sa pag-ibig mo sa akin. Tinatanggap kita sa puso ko bilang tagapagligtas ng buhay ko. Lord Jesus, tulungan mo ako, Panginoon, na lalong maging matatag sa pananampalataya para sa aking pamilya. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging great provider ng aking pamilya. Maging good example sa aking mga anak. Lord Jesus, punuin mo ang puso ko ng kapagpakumbabaan. Lord, help me to give my best to my family. Lord Jesus, sa iyong mga kamay, inihandog ko ang aking buhay. Salamat po sa pagiging anak ng Diyos. Manatili kayong nakayikot, nakapikit ako na lang manalangin. Lord, i-bless po ninyo ang iyong mga anak na ito. Ang lahat ng mga daddy, God, pahabain niyo ang buhay nilang lahat. Upang sa gayon, Lord, makita nila ang tagumpay ng kanila pong mga anak at ang kanila pong mga apo, Diyos. And I pray, God, na wala sa kanila magkakasakit. I pray, God, na wala maghihirap sa kanila. I pray, God, na kung sila'y nagkulang, Panginoon, sa kanilang mga anak, bigyan niyo sila ng pagpapakumbaba. Mawala ang pride sa kanila. At hayaan niyo, God, na maging good example sila sa kababaang loob. Nang sa gayon, ang kanila pong mga anak ay mapatulad din sa kanila. Salamat, Lord. At dalangin ko rin, mahalin nila ang kanila pong mga misis. At God, sila ang number one na mananalangin sa kanila pong pamipamilya. Salamat po, Lord. Let these fathers be blessed by your Spirit. Bless them, Lord. Long life, Lord. Blessings, Lord. Like a river that will never go dry sa kanila. Walang kahirapan na darating sa kanila. In Jesus' name. Salamat po, Ama. And bind the whole family with your love with cords that can never be broken. God, I give you praise for blessing these fathers now. In Jesus' name. Lahat ay magsabi ng amen. Fathers, pwede po ba? Mga anak, pagbalik ng fathers ninyo dyan, yakapin niyo po sila. And they should learn the word, I love you. Okay? At kung wala ka naman, kayong mga anak, nandito ang misis ninyo. Mrs., embrace your husband. Okay? At pwede ba kayo naman na mga kapwa-fathers dito? Pwede bang kayo magkamayan? Hug one another? Sabi ka, Happy Father's Day! Come on, palapakan natin ng mga father. Happy Father's Day! Happy Father's Day! God richly bless you. God richly bless you. God richly bless you. You are super blessed. You are super blessed. Hallelujah.
Happy Father's Day.